Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa unang linggo ng Kwaresma at tayo ay pinaalalahanan sa mga pagsisikap nating gawin at sundin ang disiplina na inaasahan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ang sabi ng Ebanghelyo, kung ang pagsunod natin sa Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga Pariseo, baka mas maganda pang huwag na nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin ngayon. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay pawang pakitang tao lamang, palabas lang, paimbabaw lang, pagkukunwari lang, baliwala ang lahat sa mata ng Diyos. Sapagkat hindi iyan ang tinitignan ng Diyos at hinahanap niya sa atin. Sa ating pagsisikap na makasunod sa disiplina ng Kwaresma, ang tinitignan niya, ang hinahanap niya, ay ang kung ano ang laman ng puso. Maaaring tayo ay nagsisimba, pero ang kalooban naman natin punong-puno ng inggit, ng galit, ng sama ng loob. Maaaring tayo ay naglilingkod, pero alam natin sa ating sarili na pinipili natin ang kung papaano, kung saan tayo maglilingkod. Na naglilingkod ako ngayon sa tinatawag kong simbahan dahil dito sa simbahang ito, dito sa pamamaraan ng paglilingkod na ito, gusto kong maglingkod. Ang totoo, ako ay binigyan ng assignment para maglingkod sa isang gawain. Pero tinanggihan ko yon dahil hindi ko gusto. Mas pinili ko ang maglingkod kahit sa ibang parokya dahil yung paglilingkod doon ang gusto kong uri ng paglilingkod. Hanggang kailan tayo maglilingkod sa pamamaraan, sa panahon, sa oras, sa lugar na gusto natin? Hindi iyan ang paglilingkod na gusto ng Diyos. Sabi nga, kung saan tayo itinanim, kung saan tayo inilagay, doon tayo dapat umusbong, lumago at mamunga. Huwag nating piliin ang kung saan natin gusto maglingkod. Ang gumagawa niyan ay mga Pariseo. Kung saan tayo inilagay ng Diyos, doon tayo. Sapagkat naniniwala ang Diyos sa ating kakayahan, alam ng Diyos na sa pamamagitan ng paglilingkod diyan, tayo'y mas lalago bilang kanyang lingkod. Nakakalungkot lamang isipin, mga kapatid, na may mga kapatid tayo na hindi nauunawaan ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Naririyan yung pangsariling kagustuhan. Kaya nga minsan nakakagulat, mababalitaan mo, wala dito sa parokya, naglilingkod sa ibang simbahan. Ang dahilan dito sa parokya, napakababaw, pero malalaman mo, naglilingkod sa ibang parokya. Anong tawag doon? Ayaw sumunod. Kapag hindi gusto ang paglilingkod na ibinibigay sa parokya,
Sa ibang parokya, tatanggapin ako. Nakalulungkot, pero nangyayari. Nakalulungkot, pero totoo. Kaya tamang-tama ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag tayong makontento sa panglabas, sa pagkukunwari, sa pagpapanggap. Huwag tayong makontento sa kung ano ang gusto natin. Pansarili lang yan. Makasarili ang tawag natin diyan. Kung talagang gusto nating sumunod at maglingkod sa Diyos, ano ang sabi niya? Kalimutan ang tungkol sa sarili. Pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Kalimutan ang tungkol sa sarili. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ang disiplina na hinihingi sa atin ay para turuan ang ating mga sarili. Lumabas tayo sa pagiging makasarili. Hindi yung puro ako, hindi yung puro ako. Ang bigyang importansya natin ngayong Kwaresma ay ang kung ano ang gusto ng Diyos. Ang ginagawa ko ba ngayon sa buhay ko ay ang gusto at naaayon sa kalooban ng Diyos.